Ito po ang ating ikawalong pagtalakay tungkol sa ecclesiology. At sa pagkakataong ito ay pinamagatan ko po ang ating tatalakayin bilang The Church in Covenant with God. Ang iglesia ay may tipan sa Diyos o nakipagtipan sa Diyos. Lagi po natin naririnig that God is a covenant-making God. And not only that He is a covenant-making God, but also a covenant-keeping God. Ang salitang tipan o covenant ay 332 times po ito binanggit sa banal na kasulatan. At sa akin pong obserbasyon ay 2/3 ng salitang ito ay mula mismo sa bibig ng Diyos na nangangahulugan ng kanyang pagpapahalaga sa tipan sa mga taong kanyang kinatipan. Sa mga nakatapos na ng first year sa TBTI, doon po sa mga nakakumpleto ay natalakay po ang understanding covenant ng buong buo. Yun nga lamang po, ang focus doon ay ang The New Covenant, kung paano po ito in-install ng Panginoon, paano niya ito, na siya po ang tagapamagitan, subalit hindi po ito nakafocus sa iglesia bilang kinatipan. Kung sa bagay ay marami pong bahagi noon ang nabanggit na tungkol dito, sapagkat ang iglesia nga po ang katipan ng Diyos, isang panibagong tipan na parehong binubuo ng mga Hudyo at ng mga Hentil na sumasampalataya sa Panginoon. Bukod po pala sa salitang yan na covenant ay marami pa pong salita ang ginamit, katulad po ng agreement, treaty, pact, bond, will, promise, law, standard. Subalit pagdating po sa pakikipagtipan ng Diyos sa Israel, ay binabanggit po yung salita sa wikang Ingles na betrothed. Ipinagkasundo na nangangahulugan na ang iglesia ay engaged na siya sa Panginoon. Alam naman natin na ito ang kanyang katipan na sa kanyang pagbabalik at kukunin ang iglesia para sa kasal nito sa kanya. So ang Diyos po ay nakikipagtipan o nakikipagkasundo sa sino mang kanyang pinakikitunguhan. At yun nga po na wala pong tumanggi sa banal na kasulatan sa Panginoon sapagkat lahat ng nais ng Diyos para sa kanyang mga katipan ay para sa kanilang ikabubuti. Subalit dapat din naman nating malaman na lagi pong may inaasahan ang Diyos mula sa kanyang katipan. Kapag nangangako po ang Diyos sa sino man ay meron po siyang inilalagay na responsibilidad nang sa gayon ay maipakita na dapat ay meron ding gagawin ang tao. Nais pong makita ng Diyos ang pananampalataya o paniniwala ng tao sa kanyang pakikitungo sa kanila. Halimbawa po ay kung titingnan natin ang tipan ng Diyos sa Israel, ay makikita natin na yung mga batas na ibinigay kay Moises, those are the provisions of the covenant of God to Israel, at tinatawag ito na conditional. Napakadali nitong makita sa Leviticus Kabanata 26 at Deuteronomio 28. Binibigyan ko po ito ng pansin mga kapatid sapagkat ako'y naniniwala ang New Covenant o ang tipan ng Diyos sa Iglesia ay meron din po itong kondisyones. At dahil po ang provision ng New Covenant ay ang mga batas ni Kristo, at yan po ay kanyang ibinigay sa kanyang huling tagubilin o sa Great Commission na dapat ay pangunahing itinuturo sa mga mananampalataya. Sinabi nga po sa Mateo 28:19-20, Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey all that I have commanded you. Tingnan niyo po ang katotohanan ito mga kapatid. Sapagkat ang Diyos ay makatarungang Diyos, ay ibinabase lamang po niya ang kanyang pakikitungo sang-ayon doon sa kanyang ibinibigay na mga batas o kondisyones na nandoon po ang gantimpala, ganun din naman ang parusa kapag lumabag ang tao. Gantimpala kapag ito ay sinagawa nila. Mayroon po akong isang bagay na laging naririnig sa mga ilang mga ngaral na ayaw daw ng Diyos ng legalistic sapagkat siya ay hindi legalistic. Alam niyo po, yung bagay na yan hanggang ngayon ay pinag-iisipan ko pa na kung ang Diyos ay naglalatag ng kanyang mga pamantayan kapag siya ay nakikipagtipan sa tao,
inilalagay niya ang batas, ganun din ang gantimpala at parusa ng bawat salita na ibinibigay niya sa tao, ay nais ko po kayong tanungin kung yan po ay parang biro-biro lamang, inilalagay lang ng Diyos para sa ganon ay merong takot ng tao sa Kanya, o kaya ay nais kong sabihin niyo sa akin kung tutuparin ba ng Diyos ang anumang Kanyang sinasabi mula sa mga pamantayang yan. At alam ko, iisa po ang ating kasagutan sapagkat ang Diyos ay makatarungan at totoo sa Kanyang mga salita ay nangangahulugan na tutuparin niya ang anumang sinabi niya doon sa Kanyang pamantayan at kung ano ang Kanyang ipinangako. At hindi po ba yan ay pagiging legalistic? So mapapakinggan niyo sa akin ngayon ang salitang marahil ay hindi niyo napapakinggan sa marami at sa matagal na panahon that God is a legalistic God. Alam kong nagugulat po kayo diyan sapagkat hindi po tayo sanay na makinig sa mga ganyan. Kung ang Diyos ay hindi niya tutuparin ang anumang sinabi niya at ipinangako niya, maging ito man ay pagpapala o kaya ay gantimpala o parusa, ay nangangahulugang nagsisinungaling ang Diyos. Ang dahilang kalimitang mababasa natin na pagpaparusa ng Diyos sa Israel ay ang kanilang malaking kakulangan sa pagsunod sa Kanyang kautusan. Marahil ang kaibahan natin sa New Covenant na nais kong marinig ninyo mga kapatid, na ikinaganda nito ay ang paanyaya ng Panginoon na kapag tayo nagkasala ay kailangan nating pagsisihan, ipahayag natin ito sa Kanya. At yung banal na dugo ng Panginoong Kristo na minsan lamang inihandog at sapat na sa lahat ng ating mga kasalanan sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap, ay gagana kapag tayo ay nagpahayag ng ating mga pagkakasala sa Kanya. Sinabi nga po sa unang Juan, Kabanata 1, that if you confess with your mouth your sins, God is just and faithful to forgive us from all unrighteousness. At sa bisa naman at kapangyarihan ng dugo ng Panginoon, ang tipan ng Diyos, ang dugo ng tipan ng Diyos sa atin, sa New Covenant, ay nangako ang Diyos, nakakalimutan niya ang ating mga kasalanan. So yan po ang nais kong ikintal sa ating kaisipan mga kapatid, na napakahalaga ng pakikipagtipan ng Diyos sa tao, sapagkat yan po ang Kanyang basehan. At yan ang ginawa niya sa mga mananampalataya o ang Kanyang iglesia. Sa mga nakatapos na ng Understanding Covenants, ay iminumungkahi ko po na alalahanin niyo ang mga ilang natutunan natin diyan at kung paano siya nakipagtipan sa mga iilang tao na naging kasangkapan niya sa lumang tipan hanggang sa ating Panginoong Kristo, at ngayon sa New Covenant ay sa Kanyang iglesia po ang target ng Kanyang tipan. Marahil ay isipin natin ang ganito mga kapatid, sapagkat sa Israel o ang mga leader ng Israel ay meron pong pinapairal na mga tradisyon na nagmula sa kanilang mga ninuno at ito ay ginagawa nilang batas na sino mang hindi gumaganap nito ay nagkakasala na sa Diyos, ay marahil diyan po natin i-apply yung salitang legalistic. At yan po ang nakikita kong katotohanan sa banal na kasulatan. Ganyan ang mga leader ng Israel na sa tradisyon na tinanggap nila sa kanilang mga magulang ay pinapairal na tila baga ang sino mang hindi gaganap nito ay nagkakasala sa Diyos, ay yan po ang masasabi kong legalistic. Na ipaliwanag ko na ang Diyos kapag hindi niya tinupad ang Kanyang mga sinabi sa Kanyang mga katipan, ay maaari po siyang tawaging neglectful o kaya ay nagsisinungaling. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Ang Diyos ay nagbigay kay Noe ng sukat ng gagawin niyang daong. Maalala nyo na yan ay ginagamit ko bilang pagkukumpara sa iglesia na yung daong ay daan ng kaligtasan sa panahon ng malaking baha, at sinabi ko sa nakaraan na ang iglesia naman ang siyang tanging ililigtas ng Diyos sa pagbabalik ng Panginoong Kristo. So isipin po ninyo na kapag hindi tinupad ni Noe ang sukat na ibinigay ng Diyos sa kanya, tatanggapin kaya ng Diyos ang kanyang ginawang daong? Matutuwa kaya ang Diyos kay Noe? Sabihin niyo po sa akin. At alam kong iisa ang ating kasagutan, hindi po. O ano naman kaya kapag si Noe ay gumamit ng ibang uri ng kahoy sa halip na yung sinabi ng Diyos sa kanya?
Sa tingin nyo ba ay matutuwa ang Diyos sa kanya? Hindi kaya magagalit ang Diyos sa kanya? Ano man po ang dahilan ng Diyos na hindi natin nalalaman kung bakit iisang uri ng kahoy ang kanyang ipinagamit kay Noe, ay sinisigurado ko na hindi po niya tatanggapin ang anumang idea, ang anumang karagdagan o pagbabago na gagawin ni Noe sa daong. Isang halimbawa pa na alam natin na yung daong ay pinapinturahan niya kay Noe ng tar. Asfalto po yata yon. At halimbawa na ng panahon na yon ay meron na pong boysen at ang ginamit ni Noe ay boysen. Tatanggapin kaya ito ng Diyos? At yan po ang nais kong ipakita sa inyo na ang Diyos po ay mahigpit sa kanyang pagpapatupad, sa kanyang mga sinabi, sa kanyang batas. At dapat po nating tandaan yan bilang mga katipan ng Diyos sa New Covenant. Ganun pa man ay sinabi ko na sa inyo kung ano ang epekto at dapat gawin ng mananampalataya na gamitin ang kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Kristo sa pamamagitan ng kanilang pagsisisi sa anumang nagawa laban sa kanya nang sa gayon ay hindi po i-epekto yung parusa na sinabi rin naman ng Diyos sa kanyang mga pamantayan. Ganito po ang sabi ng Ezekiel 16:59 hanggang 60. This is what the sovereign Lord says, I will deal with you as you deserve, because you have despised my oath by breaking the covenant. Yet I will remember the covenant I made with you in the days of your youth, and I will establish an everlasting covenant with you. Ito pong bagay na ito ay sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel sa Israel. Sa 2 talatang ito ay 3 beses binanggit ang covenant o ang tipan sa Israel, na makikita natin kung gaano po kahigpit ang Diyos sa pagpapaalala at pagtupad sa kanyang tipan sa mga taong kanyang kinatipan. Sa Amos 3:3, do two walk together unless they have agreed to do so? Sinasabi naman po ito ng Diyos sa Israel sa pamagitan ni Propeta Amos na tila baga hindi siya magpapatupad na anong pamang bagay na hindi nila pinagkasunduan ng Israel. So alam natin na ang Diyos ay nakipagtipan sa pamagitan ng Panginoong Kristo sa kanyang iglesia. At nabanggit ko nga kanina na ang mga batas ng Panginoon ang dapat mga pangunahing aralin ng mga baguhang mananampalataya, nang sa gayon ay alam nila kung ano ang pamantayan ng Diyos sa kanyang pakikitungo sa kanila. Natutunan mo na ba ang mga batas ni Kristo? Alam mo ba kung bakit niya ito sinabi? At alam mo ba kung ano magiging gantimpala o parusa kapag ito ay iyong sinakatuparan o hindi sinakatuparan? Sa tingin ko po ay dapat bumalik tayo sa basic na ito na idinisenyo ng Diyos para sa kanyang kasunduan. Maging ito man ay iglesia o kaya ito ay kaharian ng Diyos, ay pareho po na yan ang kailangang matutunan ng bawat mga tao na katipan ng Diyos sa New Covenant. Maging ang Panginoong Kristo po sa kanyang buhay ay mahigpit na isinakatuparan ang tipan ng Diyos sa kanya. Sinabi ko po yan sapagkat unang-una, nung siya ay pinanganak bilang sanggol, ay obligasyon ng kanyang mga magulang na ganapin ang mga bagay na ito. Obserbahan po ninyo sa Lucas Kabanata 2 at diyan po bilang panganay na anak na lalaki ay mayroon pong pamantayan ang Diyos sa mga Israelita. Inaasam niya o ipinagutos niya na ihandog sa kanya ang mga panganay na anak na lalaki. Tandaan po ninyo yan sapagkat sa panahon natin ay ginagawa po natin ang bagay na yan na hindi po sang-ayon sa pamantayan na yon. Ang maganda lang dyan ay hindi naman tayo sakop ng batas na yon o ng tipan na yon ng Diyos. Kaya't kung meron tayong mga ginagawang paghahandog ngayon sa mga bata, ito po ay mga traditional na lamang po natin. Nais ko pong sabihin sa inyo na wala pong masama sa tradisyon. Kung ito ay hindi tuwirang lumalabag sa anumang mga ipinagutos ng Diyos, hindi gagamitin para kontrolin ang mga tao at nakakapagpabanal kapag isinakatuparan o kaya ay tradisyon na pinagkakakitaan. Ngayon, ito po ang nais kong sabihin mga kapatid. Yung bang ating mga ginagawang paghahandog ng mga bata, sa tingin ba ninyo ay wala sa diwa ng gayong kaisipan kaya natin ginagawa ito?
Tandaan po ninyo ang aking sinabi na wala pong masama sa paghahandog ng bata kung wala po yung motibo na apat na yon na nabanggit ko na kapag ito ay sinagawa o hindi isinagawa. Balikan po natin ang buhay ng Panginoon at nung siya ay nag-edad ng 30 ay siya po ay nagpabautismo. By the way mga kapatid, bawat tipan ng Diyos ay kalimitang mayroon pong tinatawag na token. Halimbawa, ang tipan ng Diyos kay Abraham at para sa mga Israelita ay ang pagtutuli. That is the token of the covenant. At kung babasahin niyo po ang 17 kabanata ng Genesis, ay pinag-utos ng Diyos kay Abraham na lahat ng nasa loob ng kanyang tahanan ng mga lalaki ay kailangan niyang tuliin. At naglagay pa po siya ng batas na sino mang hindi magiging tuli na galing sa lahi ni Abraham ay puputulin po. Nangangahulugan na ang Diyos ay papatayin po niya o ihiwalay niya ang taong yan. Alam natin kalaunan na ang New Covenant o ang token ng New Covenant ay ang pagpapabautismo. Bagamat marami pa po itong significance sa mga mananampalataya, hindi po katulad ng pagtutuli ng parang membership lamang po yan, ay makikita rin natin ang katotohanan na ito ay decision ng tao sa kanyang buhay. Ano po ang ibig ko sabihin? Ang pagtutuli ay decision ng magulang ng mga Israelita para sa kanila. Sapagkat yan po ay ginagawa sa 8 araw mula ng mailuwal ang sanggol. Pero makita po natin na ang pagpapabautismo ay desisyong personal na isang tao na sumampalataya sa Panginoon. At ang bagay na yan ay wala pong makakagawang ibang tao para sa atin. Kailangan tayo po ang magdesisyon sa ating sarili kung papasok na tayo sa pakikipagtipan sa Panginoon. Mula po nung magpabautismo ang Panginoon ay doon po niya nagpasimulang mapakinggan ang tinig ng kanyang Ama. Doon na rin po ibinigay ang banal na Espiritu sa kanya na siyang magiging gabay niya sa kanyang pagmiministeryo. Alam natin kalaunan na sa regular na proseso ng kapanganakang muli na siya ring panahon na ang tao ay pumapasok sa pakikipagtipan sa Diyos, ay nauuna po ang pagpapabautismo ng isang tao bago ibinibigay ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu sa taong iyon. Yun po ang normal na proseso sapagkat meron pong pagkakataon sa aklat ng gawa na nauna po na dumating ang banal na Espiritu kaysa sa pagpapabautismo ng tao. Si Apostol Pablo, nangyari po yan sa kanya. At ganun din naman ang sambahayan ni Cornelio sapagkat meron pong malaking dahilan ang Diyos kung bakit niya ito niloob. Pero ang normal nga po, nakalimitang pangyayari ay dapat mauna ang pagpapabautismo bago dumating ang banal na Espiritu katulad ng naganap sa Panginoong Hesukristo. Ako'y naniniwala na ayaw pong makaligtaan ng Panginoon ang bagay na ito na siyang nakaligtaan ng mga magulang ni Moises para sa kanya na muntik ng ikinadisgrasya ni Moises nga po. Basahin ko po sa inyo ang sabi ng Exodus 4:24 hanggang 26. At lodging place on the way, the Lord met Moses and was about to kill him. But Zipporah took a flint knife, cut off her son's foreskin, and touched Moses' feet with it. Surely you are a bridegroom of blood to me, she said. So the Lord let him alone. At that time, she said, bridegroom of blood, referring to circumcision. Dahil nga po, ipinanganak si Moises sa napakadelikadong panahon na kung saan ay bigla na lang pumapasok ang mga Ehipsyo sa kanilang mga tahanan upang hanapin kung mayroong mga sanggol na lalaki upang patayin, ay itong si Moises ay alam nating itinago ng kanyang mga magulang. Pero hindi lamang po yun ang nakikita ko rito, na tila si Moises ay nakaligtaan din niyang tuliin ang kanyang mga anak na lalaki na siyang ikinagalit ng Diyos sa kanya. Nangako ang Diyos kay Abraham na sino mang hindi tutuloyin sa kanyang mga lahi ay ihihiwalay o puputulin, nangangahulugang papatayin. At yun po ang muntik ng ikinadisgrasya ni Moises sa pagkakataong ito. Hindi po natin alam ang kwento sa likod nito sapagkat alam po ni Zipporah ang kanyang ginawa nang sa gayon ay mailigtas niya si Moises sa puot ng Diyos.
Tandaan po ninyo ang katotohanan ito, mga kapatid, na ang bautismo dapat ay isinasagawa sa mga mananampalataya. Ikot ko po sa inyo ang Great Commission. At nais kong malaman ninyo na ang Great Commission ay meron pong dalawang bahagi. At yan po ang evangelism and discipleship. Ano po ang ibig ko sabihin? Nasa Marcos 16:15 hanggang 16, ganito po ang sabi. Go ye therefore and preach the gospel into every creature. He who believes and is baptized will be saved. So makikita po ninyo na ang sinasabi ng Panginoon na kailangan kapag sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Diyan ay makikita natin na napakahalaga po ng bautismo para sa kaligtasan ng tao. Ano man ang sabihin natin tungkol sa kaligtasan? Ito man yung panahon na siya ay niligtas sa kabayaran ng kanyang mga kasalanan ay napakahalaga ng bautismo ayon sa Panginoong Kristo. Dahil nga po, yan ay pagpasok sa tipan sa Diyos. Tingnan naman po natin ang sinabi ng Panginoon sa Mateo 28:19 hanggang 20. Sabi po niya, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey all that I have commanded you. And surely I am with you always till the very end of the age. Ay makikita po natin na emphasis pa rin niya ang pagpapabautismo. Kung siya mismo ay ginawa niya ito sa kanyang sarili, ipinagutos niya ito na pinaalala bago siya umakyat sa langit, na ito ay iniugnay niya sa kaligtasan, ay makikita natin na para sa Panginoon ay napakahalaga po ng bautismo na siyang token ng covenant sa New Covenant. Kung dadagdagan pa po natin ito sa sinabi ni Apostol Pedro nung may nagtanong sa kanya kung ano ang kanilang gagawin para sa kanilang kaligtasan, sa Gawa 2:38, ay sumagot siya ng ganito, repent and be baptized for the forgiveness of your sins, so that you may receive the gift of the Holy Spirit. So napakarami pong katotohanan diyan tungkol sa bautismo. Kung ang Panginoon ay ikinabit niya ang kaligtasan kay Apostol Pedro na puspos ng banal na Espiritu, ay iniugnya niya ito sa pagsisisi at para sa pagpapatawad ng Diyos, gayon din naman ng pagtanggap sa banal na Espiritu. I am still talking about the church in covenant with Christ. At imposible na pag-uusapan ang tipan na hindi po pag-uusapan ang tungkol sa bautismo. Alam niyo, dapat ay panahon na para ito ay maunawaan ng mga nagsasabing mga mananampalataya. Nagising po ako na ang bautismo ay tila wala pong mabigat na dahilan para gawin ng mga tao. Ginagawa lang ito na para bagang public confession, para malaman na ikaw ay tagasunod ng Panginoon, pero hindi po sinasabi yung mga ginagawa ng Diyos sa panahon ng pagpapabautismo ng isang mananampalataya. So, baptism is the token of the new covenant. Sabi po ng Colosas 2:11 hanggang 13, in Him you were also circumcised with a circumcision not performed by human hands. Your whole self, ruled by the flesh, was put off when you were circumcised by Christ, having been buried with Him in baptism, in which you were also raised with Him through your faith in the working of God who raised Him from the dead. When you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. Diyan po, kung isa-isahin ninyo, ay napakarami pong katotohanan na makikita kapag ka ang isang mananampalataya ay nagpapabautismo. Sinasabi po rito na ang Panginoon ang tumuli sa atin. It is a circumcision not performed by human hands. At ito po ay makikita natin na hindi maliit na bagay para sa Diyos, sapagkat diyan po sa expression ng pananampalatayang yan, na hindi dapat ihinihiwalay sa pananampalataya, ay pinapatay po ng Diyos ang lumang tao sa atin. Nabanggit po yan sa Roma 6:6. At dito ay makikita rin po natin ang bagay na yan. Bagamat sa tao, kapag tayo ay nilulubog sa tubig,
ay tila baga normal lang na nangyayari, pero sa mata ng Diyos ay meron pong malaking pangyayari na doon sa ginawa niyang pagpatay sa lumang tao sa atin, ay iniahon niya tayo na bagong tao kay Kristo. Katulad yan ng katawan ng Panginoon na nandoon sa libingan, na kailangan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ay ibabangon ito, ganyan din ang ating mga katawan, na sa pamamagitan ng pagpasok ng banal na Espiritu sa atin, at ang pananahan nito ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan upang makapamuhay ng bagong buhay. Ngayon, kung hindi mo gagawin ang bagay na yan, o kaya pagka hindi ito ginawa ng isang tao, ay paano nga ba gawin ng Diyos ang kanyang bahagi? Nagaganap ang bagay na ito sapagkat marami po ay binibigyan ng hindi tamang kabuluhan ang bautismo sang-ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Sinabi rin po ng Efeso 1:13 at 14, "And you were also included in Christ, when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in Him with the seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of His glory." Tandaan niyo po ang katotohanan ito, mga kapatid. Sinabi ng Panginoon, "He who believes and is baptized." Hindi niya pinaghihiwalay yan. When you believe, you need to be baptized. At makikita natin sa aklat ng gawa na consistent po yan. Makikita naman natin sa puspos ng banal na Espiritu na si Pedro, na yung mga sumampalataya sa kanyang ipinangaral na ebanghelyo ay inutusan niya na magsisi at magpabautismo. At ano ang dulo nito? Pagkatapos ay yung pagkakaloob ng Diyos ng kanyang banal na Espiritu bilang approval niya sa ating pagpasok sa tipan sa Kanya. Sinabi ko po yan, mga kapatid, sapagkat sinabi po rito sa Efeso na maaaring gamitin po ng mga bulaang mga ngaral na only believe, you do not need to go for immediate baptism. Hindi po. Nasabi na ng Panginoon, "He who believes and is baptized," kambal po yan. At meron pa silang isang kakambal, yung pagsisisi. Repent and be baptized. So magkakambal po yung tatlong yan bilang tugon natin sa mabuting balita. Believe, repent, be baptized. Ganyan po dapat. Hindi yung pipiliin natin itong believe, only believe, and then nakalimutan na natin yung sinabi ng Panginoon, "He who believes and is baptized will be saved." Kaya pagdating sa ganyan ay marami na tayong nagiging kakontrang mga talata sapagkat nagiging passive na yung ating pananampalataya. Wala ka nang gagawin. At inuugnay natin doon sa Efeso 2:8 sa 9 na pananampalataya lang at nakalimutan na natin ang sinabi ng Panginoon, "He who believes and is baptized." Kaya naman ipinagpapaliban na ang pagpapabautismo ng mga tao na dahilan para hindi nila matanggap ang banal na Espiritu. Linawin ko lang na kapag nagawa natin yung ating expression ng pananampalataya, believe, repent, baptize with water, ay gagawin na rin ng Diyos ang kanyang pirma, pinakaselyo. Kaya yun ang ginagamit sa banal na Espiritu, na siya ang selyo ng ating kaligtasan, selyo ng pagpapatawad sa atin ng Diyos sa ating mga kasalanan. Dahil nalinis na tayo sa ating mga kasalanan, pinabanal tayo sa dugo ng Panginoon Jesucristo, ay karapat-dapat na tayo sa pagpasok ng banal na Espiritu sa atin. We became the temple of the Holy Spirit and likewise a part of the covenant of God as a member of the church. So personally, individually, ay ginawa naman ng Diyos ang kanyang parte na siyang pagpasok natin sa tipan sa Kanya. So mula sa araw na yan, mga kapatid, ay meron na tayong kasunduan sa Diyos. Dahil inilagay niya ang pinakaselyo niya sa atin, ang banal na Espiritu, at ipinag-uutos niya sa pamamagitan ng salita ni Pablo, "And do not grieve the Holy Spirit of God, to which you have been sealed for the day of redemption." Sabi niya, wag daw natin pipigatiin ang banal na Espiritu na siyang pinakaselyo sa atin ng Diyos sa araw ng pagkatubos natin mula sa lupang ito.
At yan ay isang bagay pa, mga kapatid, na hindi lamang doon sa pasisimula na tumanggap tayo ng Banal na Espiritu, kundi ingatan natin bilang mga nakipagkasundo ang Banal na Espiritu na nananahan sa atin. Ingatan natin na huwag natin siyang mainsulto, huwag natin siyang masaktan, huwag natin siyang palamigin, na siyang dahilan na ang Banal na Espiritu ay tahimik sa buhay ng mga mananampalataya hanggat sa panahon na ito ay umaalis na hindi nila nararamdaman. Tingnan niyo ang katotohanan ito, mga kapatid. We must have to be active in our faith because the Holy Spirit is not an idle spirit. He wants us to glorify God through His working in us and through us. Yung mga conviction niya sa ating kalooban ay i-action natin sa labas. Otherwise ay magiging tahimik siya. At alam ko maraming Kristiyano ay tahimik na ang Banal na Espiritu sa kanilang buhay. Huwag po ninyong hintayin na umalis yan. Ayaw niya ng tamad, ayaw niya ng walang ginagawa. Sapagkat sinabi ko nga, the Holy Spirit is not an idle spirit. Pinapaalala sa akin yung 10 virgins. They were virgins because they were cleansed by the blood of the Lamb. Ipinagkasundo ang lahat ng ito sa Panginoong Kristo. Do sa pagkakataong yan ay inire-represent nila ang bridesmaid, ay alam natin na sila rin ang bride ng Panginoon. That is the church. At ano po ang nangyari sa kanila? Naiwan po sila. Why? Dahil sila po ay walang paghahanda na ginagawa. At kung titingnan ninyo yung sinabi sa kanila pagkatapos tamad at masamang alipin, doon na po yun sa isang talinghaga, pero natin na yan ay karugtong niya na dahilan din para hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo ang kabuuan nito, yung ating hakbang bilang individual na makikipagkasundo sa Panginoon is that we believe in the Lord Jesus Christ, we need to repent, we need to be baptized, and then yung parte ng Diyos ay seselyuhan na tayo sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu. Discretion niya yon. Nais ko lang pong sabihin ang katotohanan ito na iba't iba po ang paraan ng pagdating ng Banal na Espiritu sa Biblia. Baka po meron sa inyo mga frustrated, gusto nyo kasi yung katulad sa Acts chapter 2 verse 1 and 2 na kung saan ay bumaba sa kanila ang Banal na Espiritu sa anyong apoy. Yun po ang inaasahan ng maraming Kristiyano. Na kalaunan sa Aklat ng Gawa, hindi na binabanggit ang mga ganong pangyayari. Nais ko pong sabihin sa inyo ang katotohanan ito bilang may estudyante ng TBTI. Na sa Aklat ng Gawa, obserbahan po ninyo ito. Na meron pong ganon na makapangyarihang sila ay nagsalita ng iba't ibang wika. Meron din namang mga pagpapatong ng kamay ng mga apostol para tumanggap ng Banal na Espiritu. At ako'y naniniwala na meron din mga personal na dumating na lang ang Banal na Espiritu sa kanila. At kung titignan natin ang mga sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ay tila hindi nila alam na sila ay pinananahanan na ng Banal na Espiritu. At dahil doon ay they didn't make use of the power of the Holy Spirit that is in them. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, don't you know that you are the temple of the Holy Spirit? The Holy Spirit lives in you. He is in you. But you have quenched Him. You have neglected to be in use for Him. You didn't make use of the power of the grace of God that is in you. And so, ang dami-dami nilang problema sapagkat they didn't believe that the Holy Spirit is living in them. Kaya nga po, ina-advise ko doon sa mga nagdududa, mga kapatid, na alamin ninyo yung mga palatandaan na ang Banal na Espiritu ay nananahan sa isang tao. Para po alam ninyo na tinanggap ng Diyos ang kanyang pakikipagtipan sa atin, ay alam natin dapat na nananahan sa atin ang Banal na Espiritu. Unang-una dyan ay yung kauhawan sa Diyos. Natatakot ka na wala kang pakikipagniig sa Diyos. Ang ibig ko sabihin, mga kapatid, ay yung rich fellowship with God. Dapat ay nandoon ang kauhawan mo sa Diyos. Sa iba't ibang kaparaanan, sa ngayon sa iyong natututunan kung ano ang iyong gagawin. It can be Bible reading, searching the Scriptures, studying it, meditating the Word of God.
Basta naghahangad ka na ikaw ay lumalim sa iyong relasyon sa Diyos. Tandaan lang po natin na hindi dapat ito para may makita ang tao sa atin, kundi personal talaga na meron tayong kauhawan sa Diyos. Pangalawa ay meron tayong matinding awareness sa kasalanan. Mga kapatid, nagiging malinaw lang sa atin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkaalam sa salita ng Diyos. Maalala nyo na naituro ko sa inyo doon sa pneumatology na hindi maaaring sabihing puspos ng banal na espiritu na walang lamang salita ng Diyos. Because the Word of God themselves are the Spirit, John 6:63. The words I have spoken to you, the Spirit and they are life. Kaya nga po, kung ikaw ay pinananahanan na ng banal na espiritu, meron kang kauhawan sa Diyos na nangangahulugan sa salita ng Diyos, pero kailangan pa rin alam mo na dapat ay prioridad mo ito sa iyong buhay nang sa gayon ay matutunan mo ito. So because of the presence of the Holy Spirit in us, there is awareness of sin, because of the knowledge of the Word of God, at tila ayaw na nating magkasala sa Diyos. Because the Holy Spirit is holy. Mga kapatid, mas marami kasi ay nais nila na magsalita ng iba't ibang wika kaysa sa mandiri sa kasalanan. Nakakita na ako ng maraming Kristiyano na salitaan ng kung anong salita sa church, pero pag uwi sa bahay, ay puspos naman siya ng telebisyon o kaya ay cellphone o kaya mga panoorin para mapunan niya ang kanyang mga pagnanasa ng laman. So I prefer not to speak in other tongues or other language, but have the desire to be holy. Yun ang mahalaga, mga kapatid. Now, marami ay salita ng kung ano-anong mga salita, pagkatapos ay hinahanap ang mga malalaswang panoorin. That is not the Holy Spirit. That is an impure spirit. Maruming spirito yang nananahan sa ganyan. And so I tell you, na madedetermine mo yan kung ano ang pinakananasa mo. At kung hanggat maaari, pagsisiyan mo yan, nang sa gayon ay makagawa muli ang Diyos sa iyong buhay. Isa pang bagay, mga kapatid, na kung ayaw mong magkasala, alamin mo ang mga batas ng Diyos sa New Covenant. Yung mga batas ni Kristo, nang sa gayon ay maiwasan mo ang ayaw ng Diyos at magawa mo ang kanyang mga nais sa buhay mo. Mayroon po tayong kalimitang ginagawa na hindi tayo aware kung ano ang ibig sabihin nito, at ito ay walang iba kundi yung tinatawag na huling hapunan. Sinabi po rito sa Lucas 22:14 hanggang 20, When the hour has come, Jesus and his apostles reclined at the table, and he said to them, I have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer. For I tell you, I will not eat again until it finds fulfillment in the kingdom of God. After taking the cup, he gave thanks and said, Take this and divide it among you. For I tell you, I will not drink again from the fruit of the vine until the kingdom of God comes. And he took the bread, gave thanks and broke and gave it to them, saying, This is my body given to you. Do this in remembrance of me. Kung tanungin ko po kayo, bakit kayo nakikibahagi sa komunyon o sa huling hapunan o sa Santa Cena o sa kaya sa breaking of bread? Alam po ba ninyo kung bakit? Malala ko na doon sa isa sa aking mga pinastorang church, kapag linggo ng komunyon, ay dumadami po sila. Ibig ko sabihin ay dumadami po ang attendance namin. Bakit po? Sapagkat ayaw po nilang maniglect ang bagay na yan. Bago po yan, ay nais ko munang sabihin sa inyo, bakit ano ba ang tama? Ito ba ay Santa Cena? Ito ba ay Last Supper? Ito ba ay Lord's Table? Ito ba ay Breaking of Bread? Ano man po ang itawag natin, ang mahalaga po ay yung diwa ng ating ginagawa at kung ano ang nasa isip at puso natin habang ito ay ating ginagawa. Ginamit po ni Pablo yung the Lord's Table at naniniwala ko na yun pa rin po yun, at ginamit din po ng mga apostol yung breaking of bread, marahil ay sapagkat iniiwasan po itong tawaging huling hapunan na ginagawa po sa umaga, sapagkat sa panahon ng mga apostol ay ginagawa nila ito anumang oras na nais nilang gawin na meron pong pag-alala sa Panginoong Jesucristo. So tandaan po natin ang katotohanan yan. Halimbawa, tingnan po ninyo doon sa Acts chapter 20 na kumain sila sa gabi,
Yun po yung panahon na nahulog ang isang lalaking si Eutico mula sa ikatlong palapag. Pagkatapos ay kinabukasan, muli silang naghahati-hati ng tinapay. So breaking of bread, you can do it whatever time it is in the day. Pero nais ko pong malaman natin mga kapatid na nung inagurahan ng Panginoon ang New Covenant bilang nabuhay sa transition, ay nandun ang pag-alala niya sa Passover na iniugnay niya ito sa kanya bilang tupa na kakatayin. So doon po sa Old Testament, sa Exodus chapter 12, ay ginawa po yung Passover bago po sila umalis doon sa Ehipto. Tinuruan sila ng Diyos kung paano nila gawin ang bagay na ito, na ang kanilang mga leader o tatay ng kanilang mga tahanan ay dapat mamili ng tupa o kambing na kanilang kakatayin upang pagsalusaluhan. That is the Passover lamb. At yun po ay larawan ng Panginoon Jesucristo na dapat ay makita ng mga Hudyo that it was their deliverance because of that sacrificial lamb or Passover lamb. Na pagkatapos nga nilang gawin ang bagay na ito ay saka sila inalis ng Panginoon sa Ehipto. Sa ngayon po ay ginagawa natin ang breaking of bread. Unang-una ay dalawang elemento po ang ating ginagamit. Yun po ay yung katas ng ubas na simbolo ng dugo ng Panginoon Jesucristo at yung tinapay na walang lebadura. Malala ko yung sabi ng Panginoon sa John 6:53. Jesus said to them, "Very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you." Ano po ang ibig sabihin ng Panginoon dito na dahilan kaya umalis ang kanyang mga ilang tagasunod? Because it was a heavy thing for them to eat His flesh and to drink His blood. At bakit nga ba natin ito ginagawa, mga kapatid? Alam niyo po, sa Hebrews chapter 10, I think verse 4 and 5, ay makikita natin doon na yung katawan ng Panginoon ang siyang karapat-dapat na handog na katanggap-tanggap sa Diyos. Na ano pong ibig sabihin nito? Na kapag tayo ay kumakain nito, halimbawa po, pag kumakain tayo, depende sa ating kinakain, kalimitan ay lalabas ito sa ating mga pamumuhay. At yun po ang ibig sabihin ng kumain at uminom ng katawan at dugo ng Panginoon para lumabas sa atin yung pamumuhay ng Panginoon Jesucristo. Of course, ito po ay ginagamit para i-remind tayo sa covenant sa Panginoon. Alam niyo, ang bagay na yan ay napakahalaga po na maunawaan ng bawat Kristiyano sapagkat meron pong panganib sa mga gumagawa nito na hindi po ito naunawaan. Ipinaliwanag ko na sa inyo kung gaano kahalaga ang tipan ng Diyos para sa Kanya at sa atin. Nais ko pong basahin natin ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto na kalimitan ay ginagamit po natin sa pagganap nito. Unang Korinto 11 mula talatang 23. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Mayroon pong mga grupo na hindi po gumagawa nito sapagkat ito ay para lamang po sa mga naunang mga alagad ng Panginoon. Pero ito pong mga taga-Korinto ay mga hentil na po ito. At kung titingnan po natin ang mga pamumuhay nito, ayon sa nakasulat sa unang Korinto, ay dami pong problema ng iglesyang yan. Dami pong problema ng mga taong ito sa kanilang mga sarili. Na maging nga sa pagtupad sa huling hapunan ay hindi nila nakukuha o nagagawa yung ibig sabihin ng bagay na ito. And so they just eat and drink for their fleshly satisfaction. So ina-advisean po sila ni Paul dito sa kahalagahan nito sa kanilang mga buhay. Ituloy ko po sa verse 25. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Diyan sa verse 26 ay makita natin na binabanggit ang kamatayan ng Panginoon. He is the sacrificial lamb in the new covenant, pero sinasabi rin sa atin ang problema at solusyon ng problema ng sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan.
At sa paggawa nga po dapat nito mga kapatid ay bibigyan natin ng halaga ang sakripisyo na inihandog para sa ikapapatawad ng ating kasalanan. Ituloy ko pa po. So then, whoever eats the bread and drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. Dito po ay pinapakita niya sa atin ang kahalagahan ng pangunawa sa bagay na ito, kaugnay sa tipan natin sa Diyos. At kung ano ang katawan ng Panginoong Kristo na inihandog para sa ating kasalanan. Sa verse 28, everyone ought to examine themselves before they eat the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ, eat and drink judgment for themselves. Sinasabi po sa kanila ni Apostol Pablo at maging sa atin na dapat ay siyasatin natin ang ating mga sarili bago tayo kumain at uminom. Baka po meron tayong mga kasalanang itinatago pagka gumagawa nito. Alam niyo mga kapatid, paano kaya yun sa mga nakaraan ay hindi natin iniintindi ang ating mga pagkakasala laban sa Diyos? Ang marami nga po nito, wag na natin isama yung mga gumagawa nito na hindi po natin katulad ng pananampalataya. Ang akala nila ay sa pamagitan ng pagkain nito ay sila ay muling nalilinis sa kanilang mga kasalanan. Ang sinasabi po ng apostol dito na bago ka kumain at uminom ay siyasatin mo muna ang iyong sarili. Na ang ibig sabihin ay dapat ay pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, kinikilala natin ito sa harapan ng Diyos at pagsisihan bago tayo kumain o uminom. Nasabi nga po rito na sino mang kumakain at umiinom na hindi pinapahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Sinabi pa na ito ang dahilan kaya marami sa atin ay masasakitin at ang mga ilan ay nangamatay na. So there is judgment, mga kapatid, sa mga gumagawa nito na hindi pinapahalagahan ang katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo. Dito po ay napakahalaga na tinitingnan natin ang ating mga sarili, hatulan natin ang ating mga sarili, judge ourselves. Sinasalamin natin ang ating mga sarili sa salita ng Diyos kung meron tayong kasalanan o nagawang kasalanan laban sa Kanya at kailangan natin pagsisihan ang bagay na ito bago tayo makibahagi rito. Alam niyo po, dapat kapag tayo ay kumakain nito, pagkatapos ay nare-realize natin o kaya nagkakaroon tayo ng karamdaman, ay ma-realize natin na ito ay pag-ibig ng Diyos sa atin. Sinabi po niya rito na tayo ay hinahatulan ng Diyos upang hindi tayo makasabay sa paghatol niya sa sanlibutan. Kaya nga po lagi kong sinasabi na mapalad ang mga itinutuwid ng Panginoon. And that is in the New Covenant. Ginagamit po ng Diyos ang mga karamdaman para mag-evaluate tayo that we are connected to the Lord. We are in covenant with the Lord. At alam naman natin ang dahilan dito ay kasalanan pa rin, kaya nagkakaroon ng mga ganitong problema. Nais ko lang pong malaman natin na ang katotohanan o sa buod po nitong aking sinasabi na kaya tayo nagkakaroon ng paghahati-hati ng tinapay o kaya ay komunyon ay upang ipaalala sa atin na tayo po ay may kasunduan sa Diyos. Balikan po natin ang mga bagay na yon, lalo-lalo na doon sa ating napakinggan sa ngayon. Kung ano po ang kalalagayan natin bilang nakipagtipan sa Diyos. At bilang nakipagtipan sa Diyos ay alam natin, at nabanggit ko po sa inyo yung mga pamantayan ng Diyos, yung mga provisions of the covenant na dapat ay may sa pamuhay po natin. Ang buod po nito mga kapatid ay upang ihanda tayo na karapat-dapat sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo bilang naipagkasundo sa Kanya upang Kanyang iglesyang makakasalan at makakasama sa buhay na walang hanggan. Paano ka nabubuhay bilang ipinagkasundo sa Panginoon? Una, naunawaan mo ba ang mga dapat mong sundin at mga hindi dapat gawin? Nalaman mo na ba ang mga pamantayan ng Panginoong Jesucristo o yung mga batas ni Kristo para sa iyong malinis na pamumuhay? Pangalawa ay iniingatan mo ba ang selyo ng Diyos sa iyo, ang kanyang banal na Espiritu, na palatandaan bilang bahagi ng kanyang kukunin o tutubusin mula sa mundong ito? Matyaga ka ba, maingat at masaya na naghihintay sa kanyang muling pagbabalik? Lahat ng bagay na yan ay napakahalaga
na may sa pamuhay mo bilang ipinagkasundo sa Panginoong Kristo. Magandang araw po, ang biyaya ng Diyos ay sumagana sa atin. God bless.